Praise God, hallelujah. Everybody say amen. Amen. Everybody shout amen. Amen. Sabi ng awit, mga kapatid, all my life, you have been faithful. Amen. All my life, you have been good. And every breath that I'm going to breath, I will sing They will see. the goodness and the Of God. faithfulness and the love of God. I will sing every breath that I am able. I will sing to the goodness of God. Palapakan po natin na malakas na malakas. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Hallelujah. Patuloy po tayong pinoprovide. Patuloy po tayong nililingap. Patuloy po tayong inaalagaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid? Amen. The message na nais bigay sa atin ng Panginoon nasa aklat po ng 3 John verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Just as your soul prospers. Nandito po yung prosper. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Everybody say, prosper. Prosper. Do you want to prosper? Amen. Amen. Maraming nag-akala, mga kapatid, na nagsasabi, kapag nag-preach ka ng health and wealth, yan ay health and wealth gospel. Ang akala nila, yung gospel na yon is about health and about wealth. About riches and about healing and riches. Ang connotation po kasi nito, mga kapatid, sa mga tao, ang pangalan ng health and wealth gospel, ang iniisip nila, puro yan pagyaman. Puro yan kagalingan lang. Parang hinahanap nila yung salvation. Ang connotation nila, puro yaman yan, payaman lang yung payaman yan. Kaya, yan ay puro kagalingan lang para maangkay yung mga tao. Kaya tinatawag nila itong health and wealth gospel. But the truth is, there is no health and wealth gospel. There's only one gospel. There's only one gospel. And it is called the gospel of grace or the gospel of peace. Amen? The gospel of peace or the gospel of grace. Na ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nasa pisikal, dito sa lupa. He was preaching the gospel of the kingdom. Ito ang inoffer ng Panginoon doon sa kanyang bayan, referring to the Jewish. Ang bayan ng Diyos ay yung pong Jewish. Amen? Jewish, yung mga Hebrew, kababayan po ng ating Panginoon sa Kristo yun. At ang ino-offer niya sa kanila is the gospel of the kingdom. If they accepted this gospel of kingdom, Jesus Christ will be the king. Amen? He is the king. But they did not accept the gospel of the kingdom. Paul preached the gospel of peace or the gospel of grace. Amen? Basahin natin sa Acts chapter 2, mababasa natin yan, chapter 20, verse 24, wala dito. Basahin nyo sa Bible nyo, mga kapatid.
chapter 20, verse 24 ng aklat ng Gawa. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord to testify to the gospel of the grace of God. Amen? To testify, sabi niya, the ministry which I received from the Lord. So ito yung ministry na tinanggap ni Paul. The ministry which I received from the Lord to testify to the gospel of grace of God. Hindi po gospel of wealth and health, no, but the gospel of grace, of the grace of God. Amen po, mga kapatid. So, makikita natin, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay gumawa po ng maraming kagalingan. Maraming kagalingan, at ang ating Panginoon ay sabi sa 10, basahin din natin sa Acts chapter 10 verse 38, sabi niya, this how Jesus of Nazareth, chapter 10 verse 38, mga kapatid, basahin natin. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinito ng Diyos at pinustos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahirapan ng Diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen. Amen. Kung iintindihin natin doon, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa English version, sabi niya, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed by the devil. Sickness is from the devil. Amen po. So, ang tinatawag, yung healing dito, all that were oppressed by the devil, he's referring to the bodily healing, yung kagalingan. So, walang ginawa ang Panginoon. Paano siya gumawa ng mabuti sa tao, mga kapatid? Nangaral at nagpagaling ng mga pinahihirapan ng demonyo. Ito po yung mga may sakit na pinahirapan ng demonyo. Amen po? Kung hindi ito totoo na ang Diyos ay nagbibigay kagalingan, mga kapatid, ang Diyos, nais ng Panginoon na tayong lahat ay maging malusog, prosper in all things, even in health, as your soul prospers. Kung hindi ito totoo, nagkamali siya. Gumawa siya ng hindi tama sa harapan natin. Bakit? Walang ginawa ang Panginoon kundi magpagaling, 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 at magpagaling. Hanggang ngayon, ang Diyos, ang ating, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ay nagpapagaling ang ating Panginoon. Amen po? So, ibig sabihin, mga kapatid, this gospel, not the gospel of health and wealth, but the gospel of grace and the gospel of peace produces provision. Nagpo-produce ito ng supply, ng blessing, ng provision. Amen? Ng health. Amen po, mga kapatid. Amen? Sapagkat, sino ang example dito? Sino makikita nating example sa bagay na ito? Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoon? Ang sino mang nakakita kay Jesus ay nakakita na sa Ama. Ang sino mang nakakita kay Jesus ay nakakita na sa Ama, sa Diyos. Kaya, ibig sabihin, yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapagaling siya, yun yung puso ng Diyos. Amen? Yun yung heart, yun po yung kalooban ng Diyos dahil yung nakakita sa Kanya, nakakita na sa Ama. Hindi literal na nakita mo ang Ama, kundi makikita mo kung ano ang nais ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon, yun ang kalooban ng ating Panginoong Jesus. Yung ng Ama, yun ang kalooban ng Ama, yung magpagaling, magpalaya ng mga demonyo doon sa mga may sakit. Everybody say amen? Amen. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Nandun yung provision. Nagpo-produce ito ng provision. Katulad po ito, mga kapatid,
sa Corinthian. Tingnan nyo dito mga kapatid. Sa Corinthian. So, it is a bodily miracle. Healing miracles ang ginagawa ng Panginoon. Sa Corinthians 8:9, ang sabi dito mga kapatid, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Amen? Amen po? Ang sabi ng iba, mga kapatid, itong verse na ito ay spiritual riches. Spiritual riches, hindi physical riches. Makikinig po ba tayo, mga kapatid? Spiritual. Ngayon, kung titingnan natin, ito nga ba ay spiritual, mga kapatid, try natin. Unawain. Amen? For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, spiritual, rich spiritually, yet for your sake, He became poor spiritually. Magiging poor spiritually. That you through His poverty might become rich spiritually. Si Jesus Christ magiging poor spiritually. Is it possible, mga kapatid? Tayo lumaman sa spiritual. So it is not spiritual, it is physical. Amen? At ang context nito, mga kapatid, yung maging rich tayo is, yung maging rich tayo in physical way, mga kapatid, this is not riches na yung magyaman-yaman ka, magpakayaman-yaman ka. Ang sabi ng Panginoon, prosper in all things, not in only one thing. Prosper in all things. Marami ngayon, mga kapatid, ang mahirap na maraming pera. Ang tingin natin sa tao, bilang tao, pag maraming pera, mayaman agad sa atin. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, yung mayaman na maraming pera lang, pero wala si Kristo, mahirap po yun na maraming pera. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Marami ngayon ang mahirap na tao na maraming pera. Bilyones, pero mahirap siya. Why? There's emptiness in his heart. Wala sa kanya ang katotohanan, wala sa kanya ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya unawain po natin mabuti yan. This is spiritual. At kung titingnan niyo yung context na ito, mga kapatid, sa verse, yung chapter 8 yan, di mo ba? Pag tinignan niyo ang context niyan, ang tinutukoy dito ay talagang pera. Sapagkat pinag-uusapan dito, sinasabi ni Pablo doon sa Corinthian Church, mga kapatid, na ang taga-Macedonia ay nag-alok ng tulong para sa Roma, church sa Roma. So sinasabihan nila si Paul na kunin yung contribution nila sa Macedonia, mga kapatid, na kahit na sila ay mahirap, ay nagbigay po sila para sa church sa Roma. Pagdating po doon sa next chapter nito, anong next chapter na susunod po dito? Chapter 9, again, patungkol pa rin sa pera. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano sabi doon sa pera? Doon sa chapter 9, mga kapatid, sabi niya, if you give sparingly, you will receive sparingly. Whoever, di ba? Amen? Sa Romans, chapter 9, verse 6, sabi na, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give us he purposes in his heart, nor grudging or necessity, for God loves a cheerful giver. Everybody say amen. So, gusto ko lang tukoy dito, pinag-usapan dito, pera. Amen? Ano po? So, itong text na to, mga kapatid, hindi mo pwedeng tanggalin sa context. Ang context nito ay pera. Ano po? Nasabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor. Nung namatay ang ating Panginoon Kristo, nung siya ay napako doon sa krus, mga kapatid, hindi siya napako doon dahil sa mahirap na tao po siya.
na siya naging mahirap, no? Napako siya sa krus, nung mapako siya ang huling nakita niyo mga kapatid, ay yung kanyang damit nagyari po sa telang mamahalin at na yun ay ginawa nilang sugalan. No? Pinag-anuhan nila yun, kung kaninong may-ari to, yung mananalo, kanya na to, is seamless yun. Alam niyo yung seamless na cloth mga kapatid? Mamahaling tela po yun sa kanila. Yun ang nakita ng Panginoon at ang Panginoon ay nahubaran sa krus. He became rich that you may become poor. I mean, he was rich. He became poor that you may become rich. His poverty made you rich. Natubos tayo doon sa krus sa ating kahirapan dahil ang ating Panginoong Kristo ay nahubaran. Yung kanyang damit, yun ang huling nakita ko doon. Everybody say amen? Amen po mga kapatid. Kaya maraming tao ang nalilito at naguguluhan po sa ganitong pag-aaral o ganitong pagkinig. No? Hindi natin pwedeng kunin yan out of context. Alam nyo sa huling panahon mga kapatid, ang church in the end times, do you know the church in the end times? Nandun po sa aklat ng Revelation. At ang sabi doon mga kapatid, ito yung church na nagmamagaling sa kanilang kayamanan. Ano po yung church na yun mga kapatid? They were boasting for their riches. Amen? Sinasabi nila sa sarili nila, ito yung church sa huling panahon mga kapatid, these end times. Ito yung church, yung nagsasabi na mayaman kami, hindi namin kailangan, wala kaming kailangan, lahat nasa amin. Ganyan po ba tayo? Amen? Yan ang panahon ng huling panahon, yan ang church sa huling panahon. They are boasting for their riches. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ka mayaman. Bulag ka. Mahirap ka. Hubad ka. Amen po. Bakit sila hubad? Bakit sila bulag? Bakit hindi sila mayaman? Sapagkat sila ay mahirap. Wala ang Panginoon sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, that you prosper in all things, not in one area, in your money. Amen. Many people are today, makinig tayo mga kapatid, maraming tao ngayon, they are prospering. Nandiyan po tayo? They are prospering because of their hard work. Tama? Tama po ba? Because of their hard work. Because of their own. They are not trusting the Lord. They are trusting in their own effort. They're trusting in their, kung ano yung achievement nila, kung anong meron sila, mga kapatid. Yung mayaman sila because of hard work. Kasabi ng Panginoon, hindi ka mayaman. Bulag ka. Amen? Palapakan po muna natin ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon because God wants you to prosper in all things. Amen? In all things. Ang sabi dyan, mga kapatid, balikan natin yung 3 John verse 2. Sabi dito, Beloved, I pray that you may prosper. Pansinin niyo, all. All things. Amen? All means all. Kasama po ba ang financial dyan? All. Tama? Hindi, spiritual lang. Hindi. All. Kung sabing all, walang titingnan dyan. Yung financial, yung parenting, you will prosper in your parenting, you will prosper in your married life, you will prosper in your relationship, you will prosper in your ministry, you will prosper in all things. Amen? Not just for money. You will prosper in giving, in health, sabi niya, just as, tingnan nyo ha, prosper in all things. Be in health, just as your soul prospers. Just as your soul prospers. Yung just as, mga kapatid, sa Greek word po yan. So, how many
things? You will prosper in how many things? All. Not just many. Amen? It's all. All. So, yung just as, yung as doon, ang ibig sabihin niya sa Greek word is in proportion to. In proportion to. Okay po? Nakita na kayo ng tao, mga kapatid, na malaki ang ulo, pero ang liit ng katawan. Nakakita na po kayo. Ano yun? Kengkoy po yun. Di ba? In proportion. Ang laki ng ulo mo, ang liit ng katawan mo. Ang proportion, maayos lahat, pantay, malusog. Tama po ba? Amen? Ito, just as your soul prosper, so the first thing makikita natin dito, mga kapatid, is siya ay pinagpala na muna sa kanyang kaluluwa. Amen? Yung soul prosperity niya, sabi niya, just yung nagdidepende yung kalusugan niya, physical, doon sa prosperity niya, soul prosperity. I mean, soul prosperity niya. Yung kaluluwa. Everyone say amen. Amen. So, all, sabi niya, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Yung all dyan, sa Greek word, tinignan ko rin, mga kapatid, sa Greek word yun is past. Ibig sabihin dito, mga kapatid, not just every. Not just every, but in every type. Ano po? In every type. In every aspect. In everything. You will prosper in every type. In everything. In every aspect. Hallelujah. Nakani po ba? Hello? Be in health. Physical health. Be in health. Yun po, sabi nila. Spiritual yan, hindi. Be in health. Physical. Body po. Bodily health po yun. Be in health. Bodily health. As your soul prospers, yun ang spiritual. Be in health. Physical health. Referring to physical health. As your soul. As your soul in proportion to soul prosperity. Soul prosperity is spiritual. Halapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, let's focus on doon sa ating soul prosperity. Amen? Kasi yung as dyan sa Greek word is katos, na ang ibig sabihin in proportion to soul prosperity. Sabi nila, mga kapatid, ang soul prosperity daw. Do you know about soul prosperity? Sabi ng iba, mga kapatid, ang soul prosperity is yung mind being renewed. Nagbabago ang isip. That is soul prosperity. Sa Bible yan, di ba? Be renewed with the mind, with the spirit of your mind. Amen po. Sabi nila. At yung sabi naman ng iba, mga kapatid, which is, totoo naman. Tama. Walang mali. Amen? Tayo, pag nasa Panginoon tayo, yung mind natin, nagre-renew po yan. Amen? Nagbabago po yan. Hindi yan parang ganun ka pa rin. Walang prosperity doon. Ang prosperity niyan, yung mind, nare-renew ka. What I'm telling is, totoo naman yun. Tama? Isa, sabi na iba, you memorize one verse a day. May na-memorize na po ba kayong verse a day? And maganda rin yun, tama? Amen. Tagal mo ng Kristiyano, memorize mo? Wala. May Bible ba? Ilang taon ka na sa born again? Di ba? Anong memory verse mo? Wala, basta ako umatin. Amen. Everybody say amen. Amen. Praise God. So, anong dahilan? Bakit? Anong nag-cause na si Gaius ay nag-prosper siya, yung soul prosperity niya?
Bakit siya, yung kaluluwa niya ay nagpo-prosper? Everybody say amen? Amen. Sabi dito, just as your soul prospers. Ang sumulat nito is si John. Sinulat niya ito kay Gaius. Ha? Amen po? So, hindi po ito sinulat dito, kapatid, para kung anong dahilan lang. Ito, hindi lang po sinulat ni John para kay Gaius. Si Gaius kasi nagpa-prosper na, yung meron na siyang soul prosperity. At ito ay nasulat, hindi lang po kay Gaius, kundi para sa ating lahat. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? Natutuwa po ba kayo? Just as your soul prospers. So, tingnan natin, mga kapatid, sa basahin natin, verse 1. Okay, the elder. Verse 1, simulan natin. The elder, to the beloved Gaius, whom I love in truth. So, dito unawain natin, mga kapatid, kung ano yung dahilan, ano yung nag-cause kay Gaius na magkaroon siya ng soul prosperity. Kasi when you have soul prosperity, mga kapatid, you will prosper even in health as in proportion to your soul prosperity. Naliwanag po ba, mga kapatid? Everybody say amen? Sa verse 1, the elder, yung elder dito, mga kapatid, ito po si John. Siya yung elder. Sulatan niya si Gaius, sabi niya, to the beloved Gaius, whom I love in truth. Andun po yung salitang truth. Pansinin natin, ano? Beloved, to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Verse 3, for I rejoice greatly when brethren came and testified of the truth that is in you, just as you walk in the truth. Another truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Everybody say amen? The only way, mga kapatid, for us to grow and increase, na lumago tayo, mag-increase tayo sa biyaya, sa grace ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng peace, more shalom, more health, is to grow in grace. Pag binasa niyo yan sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi diyan, ang sinasabi po diyan, mga kapatid, grow in the grace of our Lord Jesus Christ and in the knowledge. 3:18. But grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to him we glory both now and forever. Amen. Oh, amen. Meron pang sinabi dito ba? Wala pa. Ito pa. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Meron pang sinabi sa chapter 1, mga kapatid, verse 2. Meron pa isa dyan. Yan. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ. Everybody say amen. Balik tayo doon sa verse 1. Verse 1. Yan. To the elder, to the beloved Gaius, whom I love in truth. Itong truth na ito, sabi mo, I love in truth. At sa verse 3, sabi niya, for I rejoice greatly when brethren came and testified of the truth that is in you. The truth that is in you. Just as you walk in the truth. Itong truth na itong, kapatid, walking in truth. And sabi niya the truth that is in you, hindi po ito yung truth na magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsisinungaling.
Amen? Alam nyo, maganda po yun. Huwag tayong nagsisinungaling. Tama po? Mabuti po yun. Kahit sino, ayaw mo sa taong sinungaling. Tama? Lalo na sa pakikipagrelasyon, mga kapatid, kapag ang kasama mo ay sinungaling at hindi nagsasabi ng totoo, eh hindi magandang kasama. Tama po ba? Dadayain ka niyan. Lalo sa relationship. Kahit sino sa relationship, mga kapatid, ayaw po ng sinungaling. But then, hindi po ito, truth na ito, ang tinutukoy na huwag kang magsinungaling. Ang truth na ito, ay ang tinutukoy nito walang iba ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. The truth, walking in truth. The truth that is in you. Amen? Just as you walk in the truth. Everybody say amen? Just as you walk in the truth. So, there's no more way, other way, mga kapatid, para magkaroon tayo ng favor, grace sa buhay natin, hindi po para gumawa ng marami. O kailangan natin maraming gawin, mga kapatid. Hindi po ganon. Para dumating ang maraming biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi po yung gumawa tayo ng marami. Pero, makinig tayo, yung gumawa ka ng mabuti ay mahalaga. Tama po? Good works are very important in Christian life. Yung mabuting gawa. Amen. Pero ang good works na ito ay hindi po ito kondisyon para maligtas ka. Ang mabuting gawa is evidence of our salvation. Ebidensya yan ng kaligtasan, but it is not a condition of salvation. The condition of salvation is you are saved by faith, by grace. Tama? You are saved by grace and not no work. No work. By grace. Manampalataya ka. Yan ang kondisyon. Pero yung gumawa ng mabuti, hindi po kondisyon yun. It is evidence. Ebidensya yun. Importante yun sa atin. Yun ang ebidensya na nagpapakita, you are saved. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Walang gawa yan, mga kapatid. Pero once ang isang tao na ligtas, once you are saved, yung evidence ay nariyan na po. Yung ebidensya niyan, yung good works, nariyan na po. Nakikinig po ba lahat, mga kapatid? God wants you prosper in all things. Katulad na sinabi ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, pagdating ang araw, uupo ang anak ng Diyos sa trono. Sasabihin niya doon sa kambing, dito ka, sa kaliwa, yung tupa dito. At ang sabi niya, magsayo kayo sa akin, sapagkat ako'y naging mahirap, tinulungan niyo ako, ako'y nauhaw, pinainom mo ako, ako'y nakulong, dinalaw mo ako, ako'y nagkasakit, tinulungan niyo ako, nahubaran, binihisan niyo ako. At ang sabi nila, mga kapatid, basahin natin sa Matthew chapter 25. Ang sabi nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na nagutom? So 30 years, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. 37. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you stranger and take you in and naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? Amen? Ito kayo mga kapatid. Nagtatanong, when did we see you? Pero tingnan natin kung ano naman na sinabi ng Panginoon doon
sa hindi righteous. Verse 30, there's verse 44. 44. Next verse. So, for I was hungry, you gave me no food. Kabaliktaran, tama? Amen. I was thirsty, you gave me no drink. I was stranger, and you did not take me. So, tuloy-tuloy po yun. At ano sabi nito, mga kapatid? Then they also answered him, saying, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Kailan namin kayo nakita na hindi namin kayo tinulungan, hindi namin kayo minister, hindi kami lumapit sa iyo. Kailan? Makita niyo po yung pagkakaiba? Yung righteous, mga kapatid, ang tinatanong nila, kailan namin kayo nakita na pinainan namin kayo? Na nagutom kayo, pinakain namin kayo, kailan yun? Meaning to say, hindi nila alam na sila ay nagpapakain, tama, sa gutom, tumutulong dun sa mga nangailangan, hindi nila alam. They are not conscious of what they are doing. Hindi nila alam, hindi nila iniisip yung ginagawa nila. Natural yun na ginagawa nila, hindi nila iniisip yun. Samantalang yung isa, mga kapatid, sabi niya, Lord, kailan? Kailan namin na hindi ginawa yan? Lagi namin ginagawa yan. Lagi namin iniisip yan. Sabi niya, hindi niyo ito ginawa sa akin. They are conscious. Everybody say amen. Amen po. So, unawain natin, kaya po si Gaius, tingnan niyo makinig tayo mga kapatid, salvation is not based on good works. Tama po? Kung tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa natin, mga kapatid, hindi po yan kondisyon. Yan ay ebidensya na ikaw ay ligtas. Hindi po yan kondisyon para maligtas ka. Na ginagawa mong tumulong kayo sa iyong kapwa kasi, ako maligtas dito. Mabuti kasi ang maging mabuting tao. Mabuti kasi ang tumulong sa kapwa. Mabuti kasi yung ganito. Mabuti yung ganito. Kaya ginagawa ko to. Hindi po kondisyon. Yan ay ginagawa mo natural. Salvation is based on grace. Salvation is not based on good works. Based on grace, why? We are saved by faith. By faith in Jesus. Only in Jesus. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. So, unawa natin, makikita natin kay Gaius kung bakit siya nagpa-prosper sa kanyang kaluluwa. Bakit? Una-una, sabi diyan, sabi ni John, mga kapatid, pakita siya po ulit. Yan, verse 1, di ba? Sabi niya, beloved. Then, sa verse 1, beloved, whom I love in truth. In truth. Sa verse 3, Sa verse 3, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in you, just as you walk in the truth. Everybody say amen. Alam niyo po si Gaius, mga kapatid, bakit siya lumalakad in love? Because he is keeping the truth. Amen? And he believed in the truth. The reason why he walked in the truth is he walked in love because he believed in the truth and walked in the truth. He believed in the truth. He kept the truth. And what is the truth? It's not a thing. It is about Jesus. It is about the Lord Jesus Christ. He is the truth. So it's all about, the truth is all about Jesus. I am the way, I am the truth, the way, the truth. Amen? Si Gaius, mga kapatid, basahin natin, siya rin possible, siya ang tinutukoy dito sa Romans. Tuloy natin sa Romans. Romans chapter 16, verse 3, Gaius, my host and the host of the whole church, greets you. So, Gaius, my host, and the host of the whole church. So, ibig sabihin mga kapatid, si Gaius ay generous. Amen?
Hospitable. Host. He is the host. Hospitable siya. Maliwanag po. Amen. And ang maganda rito mga kapatid, ang sabi dito mga kapatid, because he walks in the truth, kaya siya generous, kaya siya walking in love, kaya siya hospitable because he walk in the truth. Nandun po yung sa verse 3, di ba? Binasa natin. He walk in the truth is in you. Amen? And ang maganda rito, makinig tayo mga kapatid, it was not himself ang nagsabi na ginagawa niya yon. Amen? It was other people who testified his generosity. Ibang tao ang nagsabi na siya ay generous, siya ay hospitable, siya ay lumalakad sa katotohanan. Hindi siya mismo ang nagtataas sa kanyang sarili. Ako ay ganito, mabuting tao ako, mapalad ako, o kung ano-ano sinasabi sa sarili niya, ang dami kong kabutihan. Hindi po. Ibang tao ang nagtestify ng kanyang kabutihan. Balikan natin sa verse 3. Ayan. Hindi ito self-promotion, mga kapatid. Hindi po siya nag-promote sa sarili niya na ako magaling, ako mabait, ako matino, ako ay mapagkawang gawa. Hindi po. Ibang tao. Sa verse 3, sabi dito, "For I rejoiced greatly when brethren came and testified of..." Ano yun? Of the truth that is in you. May dumating na tao para mag-testify kung ano yung katotohanan sa kanya, kung paano siya lumalakad sa katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus Christ. Lumalakad siya with the truth. Si Jesus Christ. It is all about Jesus. So this walking in truth is not walking in love. Iba yung walking in love. Makinig tayo kapatid. Yung paniniwala natin sa katotohanan, yung paglakad natin sa katotohanan, yun ang mag-focus sa atin para lumakad tayo sa pag-ibig. Amen? Walking in love is not walking in truth. Ulitin ko, walking in love is not walking in truth. Amen? Believing in the truth and keeping the truth will cause you to walk in love. Nandiyan po ba tayo? Alam nyo, ito, nakita ko ha, sample ng mga kapatid. Para sa baka na yun dito tayo. Ang akala ng iba, puro love, love, love. Diba? Ay, walking in love, love. Mahal, mahal. Kahit ikaw mali, mahal ko yan. O, mahal, pati lahat yan, mahal, mahal, mahal. Diba? Tama mo ba? Hindi mo alam, kamamahal mo mga kapatid, na konsinti mo na yung gumagawa ng mali. Na dapat naman sawayin yung isang mga kapatid, hindi mo na sinaway. Eh, tuloy-tuloy mga kapatid. Why? I'm walking in love. But you're not walking in truth. That's not the truth. You walk in the truth, you believe in the truth, you keep the truth, and that truth will cause you to walk in love. Nakita na po ba kayo ng ganun tao, kapatid? Sabi niya, ang bait naman si ganito. Napakabait. Hindi mo makita siya magalit. Ano ganito na magalit? Kaya nakakita siya ng mga kalokohan ng kapatid. Wala, magalit-galit. Walking in love, everything, love, love, love. Di ba? May mga post pa yan eh. O wala kayo tungkol sa posting mga kapatid ha. Baka masabi sa pastor, post yan. Hindi. Kasi, ito lang ang observation ko. Kasi dahil dito sa sinasabi dito eh. Si Gaius, mga kapatid, sabi niya, testified. Somebody testified of him, of the truth in him. Amen? What is in him, the truth. Tama po ba? Amen po, mga kapatid. We need to learn to walk in the truth, and the truth is all about Jesus. You focus on Jesus, and you will know the truth. And the truth will set you free. Everyone say amen. Amen. Praise God. So, tingnan natin ito mga kapatid. Kung may imagine nyo sa verse 4. Ito, di ba? Verse 4 to, di ba? I have no greater joy than to hear that my
Ano yan? Children. Children, walk in the truth. Everybody say amen. I have no greater joy. Dito tayo mga kapatid. Paano kaya? Na-imagine nyo na po ba mga kapatid? Sino ang ama natin? Ang Diyos, di ba? He is our Heavenly Father, di ba? Yung ama sabihin sa iyo, I have no greater joy that my child walk in the truth. I have no greater joy. Wala na akong ibang, ano sa Tagalog, kaligayahan. Kundi ang makita yung aking anak na lumalakad sa katotohanan, lumalakad kay Kristo. Sumasama kay Kristo. Sumusunod kay Kristo sa ating Panginoon Kristo, the truth. Everybody say amen. That's why we should know the truth. We should know Jesus more. At para tayo pagpalain ng gusto, mga kapatid, grow in grace, in the knowledge. Kaya nga knowledge of our Lord Jesus Christ. Yung kaalaman mo tungkol kay Kristo, tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hindi lang basta Diyos. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Wala nakakita sa Ama, kundi ang anak. Amen? Bakit ka pumupunta sa Ama? Hindi mo siya makikita kasi sabi, walang nakakita sa Ama, kundi ang anak. Sino yun? Si Jesus Christ. At wala nakakilala sa Ama, kundi ang anak, kundi ang Ama. At yaong manapating pagpahayagan ng anak. So, it is Jesus. Yun yung kahalagahan na makilala mo siya mismo. Ay, hindi ako sa Diyos. Ay, you are not walking in the truth. That's a lie. Nakita po natin ang katotohanan, ang kasinungalingan, mga kapatid. Ako sa Diyos ako. Oh, Diyos ka. Kilala mo si Kristo. Kilala mo si Jesus Christ. Did you walk in Him? Are you walking in Him? Is His truth in you? Basahin natin. Next. Yung sinundang chapter nito, mga kapatid. Ng John. 1 John. 3 John. So, ang sinundan niya ay? Sinundan niya ay? 2 John. Siyempre. 3 John. So, sumunod siya kay? 2 John. Tama? Basahin natin si 2 John. Nandito mo ba? O, 2 John. Again, the elder. Sino yung elder? Si John. Siya yung elder. Kung sa senior yun mga kapatid. The elder. Nasabi po dito mga kapatid, to the elect lady. Lahat ng lady magsabi ng amen. Amen. Oh, di ba? Meron nagsasabi, ang babae manahimik na lang. Hindi siya pwedeng mangaral. Amen? May problema po yun. Dito, sinusulatan sino? The lady. The elect lady. And, sino dito? And her children. Sino yun? Ibig sabihin, yung lady at yung kanyang group. Di ba? Tama? Siyempre, mga kababaihan, nakakabuo din ng grupo yan. Kanya po ba tayo, kapatid? You have hope, sister. Amen. Yung pag-asa tayo, sister. Ladies. Alam niyo po, ang sulat na ito ang tanging sulat sa Bible na sinulat para sa mga babae. Direkta sa mga babae. Ang mga babae magsabi ng Amen. yung hindi babae magsabi ng lalaki ako. Everybody say amen? Amen. To the elect lady and her children, whom I love in truth. And not only I, but also all those who have known the truth. Hindi lang siya, kundi lahat ng nakakilala sa katotohanan. Who is the truth? Jesus. I am the way, the truth. At lahat na nakakilala sa katotohanan, because of the truth which abides in us. Dito tayo tingnan, kapatid. Ano yung truth na nag-a-abide? Ano yung truth na nananatili sa atin?
the Spirit of truth. Espiritu ng katotohanan. Amen? Everybody say amen. Espiritu ng katotohanan. So, dito inaalam natin, why truth? Bakit truth? Gaano ba kahalaga ang katotohanan? Laging binabanggit, ilang beses binanggit ni John yung truth, truth, truth. Oh, nothing but the truth. Amen? Basahin, tuloy ko nabasa. Because of the truth which abides in us and will be with us forever. Ano yung katotohanan na mananatili sa atin habang buhay o forever? The Spirit of truth. Amen. You will know the truth and the truth will set you free. The Spirit of truth. Kaya tayo binibigyan ng Spirit, yun ang nag-a-abide sa atin. Everybody say amen? Amen. So, unawain natin mga kapatid, si John ang sumulat po nito. Amen po. Bakit sinulat ito ni John? Bakit sinulat ito ni John mga kapatid? Because John was burdened about one truth. There's only one truth. But he's burdened with that one truth. Why? He's burdened with that one truth in terms of who really Jesus is. Kung sino ba talaga? Ano ba ang katotohanan? The truth about in terms of who He really is. Amen? Amen. Makinig kayo mabuti. Jesus Christ, who really is Jesus Christ? Jesus Christ is 100% man and 100% God. Jesus Christ is 100% very God and 100% very man. Walang pagtatalunan po dyan. Makinig po ba ang lahat mga kapatid? So, what is the truth? Ang katotohanan ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming nagtuturo ngayon about Jesus Christ at hindi nila alam kung anong gagawin. Ako, naranasan ko mga kapatid na si Jesus Christ ginawang tao lang at hindi siya Diyos. Kailan siya naging Diyos? Nung siya ay nabuhay na magmuli. Pero nung siya ay tao, tao lang talaga siya. Nakuha niyo po mga kapatid. But I tell you, Jesus Christ is 100% man, very man, and 100% very God. Mayroong nagtuturo, ang tawag doon mga kapatid ay Gnosticism. Gnosticism. G-N-O-S-T-C-I-S-M. Gnostics. Sila po ay nagtuturo na si Jesus Christ ay tao lang at hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Sila ay naniniwala na lahat ng bagay na material ay evil. Nandiyan po ba tayo? Evil. Huwag nyo nang alamin mga kapatid. Baka mamaya, kayo na nadaya dyan mga kapatid. Sinasabi ko lang yon. Pero may maririnig kayong ganyan. Meron pang nangaral mga kapatid na pinaghiwalay si Jesus at yung Kristo. Si Jesus Christ daw mga kapatid, tao. Si Kristo yung Diyos. Kaya doon sa Jordan River, nung pumunta si Jesus Christ, siya po ay tao. Nung bumaba ang Holy Spirit, yun yung Kristo. Nakaya po. Kaya nga si Jesus Christ, nung lumakas siya, siya ay Kristo. May Kristo. May kapangyarihan, nandun yung Diyos eh. But yun yung mga phases of variant, para bang variant of Gnosticism. Ito ang burden ni John, yung pagkakilala nila sa katotohanan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sa tingin niyo kung ganitong nagtuturo, sabi niya, nung si Kristo ay napako sa krus, mga kapatid, kaya siya namatay, tao siya. Si Kristo, umalis. Kaya siya namatay. So, huwag na natin pakialaman yun. Pero sinasabi ko lang mga kapatid, maraming nagtuturo. Minsan hindi natin alam, yung kahit minsan tayo nalilito. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Everybody say amen?
dito sa wrong teaching na ito. Alam niyo po ba mga kapatid, si Jesus Christ nagtanong kung gaano kahalaga ito kay Peter. Peter, who the people say about Jesus? Sabi ni Peter, Lord, sabi nila, ikaw daw si Jeremiah. Lord, sabi nila, ikaw di Isaiah. Lord, sabi nila, ikaw si isang propeta. Lord, sabi nila, ikaw isa yung likod ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon kay Peter, ikaw, Peter, who do you say I am? Who do you say I am? Who do you say I am? I am. Who do you say I am? Si Jesus nagtatanong, who do you say I am? Sabi ng Panginoon. Sabi ni Peter, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Amen? Nandito po yun. Matthew chapter 16, nandiyan po ba? Wala. Wala. Hindi natin nakita dyan, mga kapatid. O, dito tayo mga kapatid. Dito, huwag nyo nang hanapin. Dito, okay na yan, mga kapatid. Abot tayo ng kinabukasan. Amen. Chapter 16 yan. No? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, Pedro, ikaw ang anak ni Jonas. Bar-Jonah. Peter Bar-Jonah, you are a rock. Sabi niya, ang pangalan mo, Peter, anak ka ni Jonas. Sabi niya, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Flesh and blood, sabi niya, walang nagsabi sa iyo nito. Walang nagturo sa iyo nito. Walang tao na nagturo sa iyo nito na malaman mo na ako ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. He is one and the same. Ikaw, Panginoon, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi mo pwede paghiwalayin yun, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo? Amen. Alam nyo, may kinalaman nito sa kaligtasan natin. Why? Sabi ng prayer ni John, sabi niya, I pray that you prosper in all things. Be in health as your soul prospers. Kaya kabigatan ni John, mga kapatid, na may pangalan to, because it will affect your soul and your body. Your soul prosperity will be affected. At kapag affected yung soul prosperity natin, your health, you become sick. You become weak. Amen? Litong-lito ka. Tatawag ka sa Panginoon, hindi mo malaman. Kaya sabi niya, tawagin mo na lahat ng Diyos mo. Barabas, Judas, Setas, sino-sino. Sabi niya, pati naman hindi Diyos, tinawag mo na eh. Diyos, sabi ko, ang tawagin mo. Pati si Barabas, tinawag pa. Si Judas, hindi rin. Everybody say amen. God, or Jesus Christ, very God and very man. Amen? Ito ang sinasabi ng mga Gnosticism na si Jesus Christ ay he never came in the flesh and believe that matter is evil. Anything that is material is evil. Sounds religious. Kaya abstain. Tigilan mo yan. Bawasan mo yan. Easy ka lang. Huwag masyado dyan. Ang abstination, di ba? Pigil. Huwag kang uminom ng marami. Pwede yan. Ganun, di ba? Oo. Kunti lang. Pero abstain mo. Nakaya, huwag kang pumunta sa beer house. Doon lang sa mga bareta. Kabaret pala. Kabaret pala. Mali ba yan? Amen? Masama yan. Tigilan mo yan. Makinig tayo mga kapatid. There's only one person mention the name of Jesus Christ complete. Sa John chapter 17, sabi ng Panginoon. Basahin natin. John 17 verse 3. At ang nagbanggit nito ay ang ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. The only true God, Jesus Christ, and Jesus Christ, whom you have sent. Binanggit yung kumpletong pangalan. Sino nagsasalita dyan? Mismo ang ating Panginoong Jesu Cristo.
Amen. Kaya ito, mahalaga, mga kapatid, the spirit of the end times, mga kapatid, makinig tayo, the spirit of the end times is not anti-God. The spirit of the end times is anti-Christ. Ang espiritong dadating ay espiritu ng anti-Christ. Sa huling panahon, tama po ba? Nandiyan po ba tayo? Sa huling panahon, ang dumarating na espiritu ay espiritu ng anti-Christ. Siniseparate, mga kapatid, si Jesus, at katulad nito, siniseparate si Kristo at si Jesus Christ. Ito ang nakaka-epekto sa soul prosperity. That's why John is very concerned about this matter. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya, check the spirit. Huwag kayong basta maniniwala. Subukin niyo ang bawat espiritu na lumalapit sa inyo. At ito, dito niyo malalaman. Gusto niyo malalaman kung sino ang sa Diyos? Nandiyan po ba tayo? Gusto niyo pong malaman? Sinabi po rin ni John yan. Sa chapter 4, verse 2. Basahin natin. 1 John chapter 4, verse 2. Nandiyan na po ba? Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Kung yung pinapahayag nila na si Yesu Cristo ay dumating bilang tao. Okay, man? Nakita niyo po? Yan. Verse 2. By this you know the Spirit of God. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Ang nagsasabi na si Kristo ay come in the flesh. Dumating sa laman. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Hindi siya basta pinanganak. Dumating siya sa laman. Hindi naman siya si Kristo pinanganak ni Mary. Pinanganak yun si Kristo. Hindi. Mali po yun. Jesus Christ came. Ang nagsasabing Jesus Christ came in the flesh, yun ang sa Diyos. Verse 3. And every spirit that does not confess Jesus has come in the flesh is not of God. Kaya nga yung Gnosticism, hindi sila naniniwala. Sabi na, tao lang. Pero hindi nila alam, si Kristo came in the flesh. Ano ibig sabihin came in the flesh? Naging tao. Nagkatawang tao. Hindi siya basta tao. Si Kristo tao lang. Hindi, naging tao. Nagkatawang tao. Amen? Nagkatawang tao siya. He is fully man and fully God. Sabi dito mga kapatid, and this is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Everybody say amen. Makinig tayo. Yung Antikristo, yung mga Antikristo, dumating na po. Nandito na. Pero yung the Antichrist, hindi pa dumarating. Dadating yan, magpapakilala yan after the rapture. Dito, sa nga panahon ngayon, hindi makikilala yung Antichrist. Pero makikilala mo yung mga espiritu ng Antichrist. Nandiyan po ba? Ito yung mga nakikinig sa maling espiritu. They have become the Antichrist. And now, sabi niya, maraming dumarating ngayon. Maraming nagtuturo ngayon ng mali. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya sabi, nandun yung kabigatan, nandun yung dalahin ni John. Alam niyo po ba si John is the last apostle? Kaya siya sumulat ng Book of Revelation. Siya sumulat nun. Kaya nandun siya sa last, halos nasa last na siya ng book. O, kahit nga yung epistle niya na 3, nasa last na, isang book lang kay Jude, tapos yung Book of Revelation, sa kanya na lahat yun. Amen po ba? Everybody say amen. Amen. So, tuloy natin, verse 4. And
You are of God. Sino tong you are of God na to? You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he that is in me. Oh. You are of God, little children. Dito tayo naman mga lahat, mga kapatid. Dito po kayo tumi lahat. Nasabi ni John, you are of God, little children. Huwag niyo ako tingin sa akin, Pastor, ba't ako titingin sa'yo? Diyos ka ba? Hindi ko sinabing Diyos ako mga kapatid ah. Gusto ko lang tumingin tayo para marinig niyo yung sinasabi dito. Amen. Ang sabi dito, para sa inyo, para sa iyo, para sa iyo lahat. Para sa akin, you are of God. And you, little children, and you have overcome the world. Did you overcome the world? Did you overcome the world? You know what's the secret? Why did you overcome the world? The secret of overcoming the world is, as sabi dyan, you have overcome the world because he who is in you is greater than he that is in the world. Hallelujah! Yung sa sikreto, kaya ka nag-overcome because you overcome the world because greater is he that is in you, the Spirit. Amen. Ang Espiritu ang ibinigay sa inyo ay mas makapangyarihan sa Espiritu ng kasinungalingan, Espiritu ng sanlibutan. Amen. In the last days, mga kapatid, this is now the end time, this is now the last days, Antichrist is coming. Spirit of Antichrist. And you have overcome them because greater is he that is in you than he that is. Yung he doon, Espiritu ng sanlibutan. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, tingnan natin sa verse 2, mga kapatid. Tingnan natin sa verse 2. Verse 2. John 2. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus has come in the flesh is of God. Dito tayo tingnan, mga kapatid. Every spirit that confess that Jesus has come in the Spirit. Pag sinabi mong Jesus has come in the Spirit, mga kapatid, you are not telling that Jesus is just a man. You has come. The word has come. Ibig sabihin, dumating siya, may pinanggalingan siya. May pinagmulan siya. At yun yung kanyang deity. Yung kanyang pagka-Diyos. Kaya sabi doon, naging tao. Naging tao. Amen? Kaya si John, mga kapatid, sumulat ng Ebanghelyo. At paano niya sinimula na aklat ng Ebanghelyo? The book of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, He was in the beginning with God. Sino yung He na yun? Sino yung Word na yun? Oh, basahin natin, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. Saan nagsimula? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino tinutukoy nito? The Gospel of John is about Jesus Christ. Amen? He was in the beginning with God. Inulit-ulit. He was in the beginning. Bakit was? In the beginning, He was in the beginning with God. And He came in the flesh today. Noong time na yun. Amen? And all things were made through Him, through Jesus. Without Him, without Jesus, nothing was made that was made. Everybody say amen. Ibig sabihin, He was in the beginning with God. He was with God, the Creator. He was the Creator. Through Him, nothing was made. And by Him, nothing was made that was made. Walang mayayari, walang magagawa. God, Jesus Christ, is fully God. Amen po. Amen. Alam niyo mga kapatid, balikan natin sa John. Kaya nga ngayon, mga kapatid, ito hindi ko to alam. Totoo lang. John 1:1. First John. First John chapter 1.
Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula ay siya na. Ang salitang nagbibigay buhay, siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Okay. Ito tayo mga kapatid. Ito lagi itong binabanggit. 1 John 1:9. Diba? 1 John 1:9, pakibasa. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Tuloy. Kung 10. sinasabi natin hindi tayo magkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Nandito po ba yan? Wala. Ito. Dito tayo mga kapatid. Huwag tayo magkamali dito sa verse na to. Ngayon ko lang to direktang I submit to you this. Huwag niyong gamitin to para sa atin. Ako niyo po. Ang kausap dito ay mga Gnostics. Gnostics. Hindi sila naniniwala na si Kristo o si Jesus Christ ay naging tao. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. At lahat ng bagay ay evil. Nakuha niyo po? Amen? Sabi ni John, if we say to you, ito tayo mga kapatid ha, kausap niya yung mga hindi naniniwala. Makinig tayo mga kapatid. Kausap niya ang mga taong, I will tell you, naniniwalang ligtas sila. Pero ang pinaniniwalaan nila ay Gnosticism. Ligtas sila ang paniniwala nila. Ligtas sila. Bakit nga ba sila magsasabi kami makasalanan? Lahat ng bagay dito makasalanan eh. Kasalanan lahat ng bagay dito. Walang hindi yung kasalanan eh. Everything is evil. How can I sa Gnosticism yun kung tatayo ka sa Gnosticism. Nakuha niyo po mga kapatid? All things is evil. Walang magiging matwid. Wala. Kaya sabi ni John, if we say, hindi niya sinasabi ito mga kapatid, if we say, ito ang tawag dito mga kapatid, editorial we. Pag sinabing we, hindi ibig sabihin na sinabi ko we, if we say, part siya. Hindi niya sinabing if we say, hindi niya ibig sabihin nito na if we, tingnan niya, if we say we have no sin. Dito tayo ito mga kapatid. Sinabi ba ni John na wala akong kasalanan? Sinasabi ba niya sa umpisa pa lang na wala akong kasalanan? No, never. Pero sinasabi niya, if we say, sinasabi niya yun sa kanila. Kasi sila ang nagsasabi nun. Tama po. If we say, di ba pwede naman tayo magsabi? Editorial yun, editorial. Queen we, yung we. Na hindi mo sasabihin, huwag kayo nga, hindi sabi, tayo. Nakuha niyo po, if we say we have no sin, hindi sinabi ni Pablo, ni John na I have no sin. Sinasabi nga niya yun eh. Tama po ba? Pero ito, sabi niya, pinaliliwanag niya sa kanila, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Tuloy natin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And if we say that we have not sinned, we make Him as a liar and His word is not in us. Tingnan nyo. If we say we have not sinned, inulit-ulit. If we say we have not sinned, kasi sinasabi niya, if we confess, tinuturuan niya, mag-confess ka. Sila ang magko-confess. Dahil hindi sila naniniwala. Pero si John, alam na niya yun. Amen. Sinasabi lang niya sa editorial bilang tawag yun. Sinasabi lang niya. Kaya itong chapter 1, makinig tayo mga kapatid. The chapter 1 is for the Gnostics. Gnostics. Mga naniniwalang ligtas pero mali. Nasaan yung sa church? Sa little children. Sabi niya, little children. Nasa chapter 2. Kaya sabi diyan sa chapter 2, pag binasa niya mga kapatid, my little children. My little children. Makinig tayo mga kapatid.
Dito tayo tumingin mga kapatid. Mga anak, bakit? Ang tinutukoy niya dyan, yung mga nananampalataya na kay Kristo. Pero itong Gnostics na to, iba niya. Tingnan niyo kung paano niya sinimulan to. Itong chapter 1 na to. Verse 1. Chapter 1, verse 1. Oh. Sumusulat din sa inyo. Nandiyan yan, di ba? Chapter 1, verse 1. Ayan. Tingnan niyo dito. That which was from the beginning. Sino tinutukoy niya? That which was from the beginning, which we learn, which we have heard, okay? Which we have heard, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Pansinin niyo yun, that which was from the beginning. That which was from the beginning, referring to His gospel. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Which was from the beginning, God. In chapter 1 ng 1 John, bakit niya sinasabi ito sa kanila? Because Gnostics yung kinakausap. Hindi po unbeliever. Ang believer, nasa chapter 2. Nandyan po ba tayo? Marami nagtuturo, gagamitin to. Bakit? Naniniwala siya na nagkakasala pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko sinabing hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala tayo, but we are dead to sin. Declare it. And your life is for God. You are no longer there. It's dead. Dead is dead. Ano yung ginagawa mong mali? It's just a fruit. The root is dead. Aasa ka pa ba sa punong ang ugat ay patay na? Tingin mo, akit ka sa punong ang ugat ay patay na? Patay na yan. Wala nang kwenta yan eh. Amen? You follow Jesus. Live in the truth. Ano ang truth? You have cleansed. You are cleansed from all your sins. Basahin niyo sa chapter 2. Basahin yan. Oh, verse 12. Chapter 2, verse 12. Puntahan muna natin. I write to you, little children. Oh, sino yung little children? I write to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. I write to you, fathers. Oh, nakuha niyo po? Verse 10. I write to you, little children. Ito, para sa mananampalataya to. Your sins are forgiven you. Your sins are forgiven you. Kaya tawad na mga kasalanan niyo. Pero yung one, huwag mong puntahan yun. Para sa Gnostics yun. Para matigil na sila. Amen? Sila nagpapatuloy pa sa kasalanan. Gusto pa nila magpatuloy. Gusto nila patunayan na nagkakasala sila. Pero sabi ng Panginoon, kala ko. Patapahan natin ating Panginoon. Praise God. Kaya nga si John, yung John 1:1, mga kapatid, in the beginning. Sabi niya, paano niya sinimulan? Nauna yung gospel. Kaya niya sinulat yung gospel because of these Gnostics. Sinimulan niya, in the beginning was the Word. Dito naman, which was, verse 1, chapter 1, verse 1. Muna tayo, balik tayo sa verse 1. Basahin na natin ito. Tingnan na natin. That which was from the beginning, which we have heard. Yung narinig namin, yung nakita namin sa mga mata, we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Sino tinutukoy nun? Ang ating Panginoon Kristo. Nakita namin siya sa aming mga mata. We handled Him. Hinawakan namin siya. Kumain kami kasama niya. Which was from the beginning. Amen? Amen. Which was from the beginning. Hindi siya basta tao. The life we have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you. Galit na mga kapatid. Declare to you. Isa lang. That eternal life which was with the Father and was manifested to us. Amen. Manifested to us. Amen.
Hanggat may kasalanan ka, hindi mabubuhay sa'yo. Walang buhay sa'yo. Amen! Kaya ka pinalalaya. Kung inisip mo may kasalanan ka, walang buhay dyan. Ang buhay doon sa wala. Nilinis na ng Panginoon, panghawakan mo yun. That's the truth. Huwag kang mahawakan sa kasinungalingan. You will know the truth. Sino ang truth? Sino nagsabi nun? Jesus Christ is the truth. You will know the truth. Nandun siya. And the truth shall set you free. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, the law was given to Moses. Grace and truth, isa lang po yun. Grace and truth came through Jesus Christ. You are saved not because of your good works. You are saved by faith. Amen. In God, no. By faith in Jesus Christ who died on the cross. Kaya marami nakakalam na namatay na ang Panginoon. Namatay si Kristo. Hindi mo nga alam kung bakit siya namatay. Are you declaring? Are you confessing? Ano sabi sa Bible? Confess with your mouth. If you confess. If you confess with your mouth that Jesus is Lord. And believe in your heart. Believe in your heart. Confess with your mouth. Believe in your heart. God raised him from the dead. You will be saved. Para paano din Panginoon? Amen. That's salvation. Believe by faith. Believe in Jesus Christ that He died for your sins and He was raised from the dead for your justification. Marami nagtatanong, bakit nabuhay magmuli ang Panginoon? Ba't para bumalik sa ating bilang? Nabuhay sa muli para patunayan tayo sa atin na talo na, namatay na ang kasalanan. It is finished at the cross. Dead to sin. You are dead to sin. You have overcome the world because the spirit that is in you is greater than the spirit of the world. Amen. Hallelujah! Amen. Oh, Jesus. Glory to God. Let's praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya alam nyo, sabi dito, yung may ano ba to? Sa verse 4, meron ba yan? Yung verse yan? Amen. Anong verse yung sumunod? Verse 3. Okay, asan yung verse 3? Ito. That which we have seen and heard, we declare to you. That you also may have, yan, tingnan nyo dito, may have fellowship with us. Sinasabihin yung mga Gnostics. That you, monastics, may have fellowship with us. Kasi hindi namin kayo kasama. May have fellowship with us. We declare to you. We declare to you this, which was from the beginning. We have handled, we have heard, we look upon, and His life manifested and declared to you. We have seen and heard, we declare to you that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen! Amen. Pag na kay Kristo ka, kasama mo ang Ama. Amen. Kasi Tomas, Felipe, Lord, pakita mo sa amin ang Ama. Para matuwa na kami. Kasi, ang saya-saya, kasama ka. Hindi lalo na pagkasama namin ng Ama. Ang sabi ng Panginoon, Felipe, hindi mo na akong kasama. Hindi mo ba alam? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Amen! Amen. Bakit mo hinihingi yan? Hallelujah. It's all about Jesus. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Amen? Amen. Ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, alam niyo itong ginagawa ng Panginoon. Sabi niya, we have fellowship with God. We have fellowship. That you may have fellowship with us. Dito kasi, hindi sila kasali. Pero nung tinuloy-tuloy na yan sinasabi niya, mga kapatid, sabi niya, if we say, tama, makinig tayo mga kapatid, context ang pinag-uusapan natin dito. Hindi out of context. Yung chapter 1:9 is galing sa, nagsimula sa chapter 1, verse 1. Tinuloy-tuloy lang. If we say, we have not seen. If we say, hindi siya kasali ron. That we may have fellowship. Ang nais talaga ng Diyos sa atin, mga kapatid, is to have fellowship into His Son. Yun ang nais na, how greatly. Amen. Amen.
It's time, mga kapatid. Still, the revelation is flowing. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa Corinthians, pakibasa nyo sa Corinthians, 1 Corinthians 1:9. Tapusin ko lang tong John na to, mga kapatid. Dito na tayo. Dito tayo magtatapos. So, John 1 Corinthians 1:9, pakibasa. Dapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Yesu Cristo. At sa Yesu Cristo nating Panginoon. Alam mo yung sabi niyan, magkipag-isa. Sa English yan. Called you to have fellowship. To have Ano ginagawa natin yun? Ano ginagawa natin yun? Bakit tayo nandito? We are fellowshipping with the Son. Amen. Truly, sabi niya, we are fellowship. We manifested with the fellowship of the Father and with the Son. Kaya kung hanapin mo ang Diyos kayo, nandito din, kasama natin. But because Jesus Christ is very God, 100% very God, and 100% very man. So, yun ang reason bakit tayo tinawag ng Panginoon that we are called into the fellowship of His Son. Magkaroon tayo ng fellowship with His Son. Yun ang talagang gusto ng Panginoon. Fellowshipping. Hindi lang tayo, makinig tayo mga kapatid ha. Pag sinasabi kong fellowshipping, hindi lang yun dito tayo sa loob, may fellowshipping tayo. Paglabas mo, dyan mga kapatid, you have fellowship with the Son and with the Father. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? You have fellowship with the Son and with the Father. Alam nyo, minsan si Pablo ay lagi niyang inoobserbahan si Peter. No? Inoobserbahan niya si Peter. Kasi si Peter, lumakad siya kasama ni Kristo. Disciple, tinuruan ng Panginoon. Pero nagtaka siya isang araw, si Peter, kumain kasama yung mga Gentile. Kumain siya. Kung ano kinakain, yung hilig ng mga Gentile, di ba? Eh, ang mga Jew, hindi nakikisalo sa mga Gentile. Pero sumalo si... Ngayon, nung padating na sila James, mga kapatid, biglang nagpulasan. Eh, sabi niya, bakit hindi mapigil ni Paul yung nakita niya? Anong sabi niya? Pinagsabihan ni Pablo si Peter, bakit siya nakikipamuhay sa mga Gentile na siya ay isang Hudyo? Tapos, pipilitin niya yung mga Gentile na mamuhay katulad ng Hudyo. Eh, Gentile yun, tapos nakisama ka, tapos dadating yung mga anak ng Diyos. Kasi, dito yung ano. Nakanya po. Nireview. Ito ang in public. Si Peter nireview. Tingnan nyo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Okay tayo. Ito, dito na tayo magtatapos muna mga kapatid. Sa verse Hindi na pala, hindi kakayanin. Sana na lang. Doon na lang tayo, balik tayo sa 1 John. 1 John chapter 2 verse 12. Yan, para ipakita ko lang. 1 John 2:12. Yan. So, tingnan ko. I write to you children because your sins are forgiven you for His name sake. I write to you fathers because you have known Him who is from the beginning. Oh, amen? Nandiyan po tayo? Nandiyan po. I write to you little children because your sins are forgiven you for His name's sake. I write to you fathers because you have known Him who is from the beginning. I write to you young men because you have overcome the wicked one. I write to you little children because you have known the Father. Ito yung growth ng
spiritual growth na tinutukoy ni John. Spiritual growth. Sabi niya, I write to you little children. Ang tao, saan tayo nagsisimula? Di ba sa forgiveness? Pag tayo napatawad na sa ating mga kasalanan, yung little children dito, ang tawag ni John doon is infant. Ang infant, mga kapatid, kilala nila yung ama, pero hindi nila kilala ang ama from the beginning. Okay? Ibig sabihin, kulang. Kaya infant ang tawag ni John. No? Sabi niya, ligtas sila, they are Christian, ligtas po sila, pero kilala lang nila yung ama. Nakanya po. But, sabi niya, doon sa father, sabi niya, I write to you fathers. Ito, mga fathers. Because you have known Him who is from the beginning. Sino who is from the beginning? Which was from the beginning? Si Jesus Christ. You have known Jesus from the beginning. Who was from the beginning? Nakaya po? Who was from the beginning? I write to you fathers. I write to you young men because you have saan yun? I write to you young man. Saan yun? Sapagkat napagtagumpayan namin yung Yan, napagtagampayan, you have overcome the wicked one. Yung mga young men, mga kapatid, sila naman yung nakapokus sila sa salita ng Diyos. That's why they have overcome the wicked one. Nakapokus lang sila sa salita ng Diyos. Doon sila nakapokus. Pero ang mas mature doon is yung fathers. Because they have known Him who is from the beginning. Amen? And to know Him from the beginning, mga kapatid, okay tayo, is to know Jesus. To know Him who is from the beginning is to know Jesus. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. And verse 14, sabi niya, and this Word became flesh and dwelt among us. The Word who was from the beginning became Word. Kaya pag tinikinilala mo si Kristo, mga kapatid, hindi lang natin kinikilala siya bilang tao. Alamin natin yung kanyang pagka-Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus! Alam niyo, kulang lang po sa oras, pero mabibless po tayo. More, makikilala natin ang Panginoon sa Kristo, there's much more, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, that you will prosper in all things. Not in one aspect. In every aspect, in every area, in every type, in everything. In every area of your life, God wants you to prosper. Even in health, as your soul prospers. And I believe, mga kapatid, you are now prospering. And this, that the ministry of this church, mga kapatid, is this. To prosper in all things. Hindi lang yaman-yaman. Alam nyo, yung nangangaral ng yaman, kahit saan ka pumunta verse dyan, puro kayamanan. Basahin natin sa ganito, yayaman ka. Pag buklat mo dito, eto, kayamanan pa rin to. Okay, puro kayamanan, mga kapatid. Kaya may mga tao, mga kapatid, na may mga moral, pero walang pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Very important, mga kapatid. Who do you say I am? Ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, flesh and blood does not reveal this, but my Father who is in heaven. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Even though time is not enough, mga kapatid, pero ang Diyos patuloy na kumikilos, patuloy na gumagawa, patuloy na nagagabay sa atin. Ang nais ng Panginoon sa atin is lagi tayong mag-lean, rest in His heart. Pag binasa niyo kasi yung John chapter 1, yung John, yung aklat ng 1, sabi niya, basahin natin yan. Basahin na natin yun.
John 1. John 1. 1:10. Ayan. John, hindi first John. Sa John mismo. 1 verse 10. Tuloy. 1:10. Diba? Ayan, yan. He was in the world. Sino yung he was? Which was from the beginning. Kung sino yung from the beginning. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Isa kilala. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. As many as received him. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, when Jesus came, He offered them the kingdom. Pero hindi nila tinanggap yung kingdom. Amen? So now, there's a mystery. Pumasok po yung church. Ano yung church? Doon po napasok. The Jew and the Gentile. No more Jew, no more Gentile. They're all one in Christ. Kaya pumasok na yung Gentile. Pero dati yung kingdom, if they receive the kingdom, Jesus Christ will reign in Jerusalem with them. Amen. But they rejected. So now tayo na nandito sa church. Kaya sabi dito, but as many as receive Him, to them He gave the right to become the children of God. To those who believe in His name, who were born not of the blood, nor not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hindi ka pinanganak, kaya tayo kailangan ipanganak na muli. Bakit? Pinanganak tayo sa laman. Pinanganak ka ng nanay mo, galing sa tatay mo. Pero ang tinutukoy dito na anak ng Diyos, hindi pinanganak sa laman ni sa dugo. Ikaw ay pinanganak sa Diyos. Those who believe, those who believe, give us the right to become the child of God, the son of God. It is a right, mga kapatid. It is a privilege. Privilege to, hindi to kahit sino kunin mo, it's a privilege. Pahalagahan mo to. Once na pakinggan mo salita ng Diyos, ikaw ang kinakausap ng Diyos. It's your privilege to receive Him, accept Him, have fellowship with Him. Pag sinabi mo na hindi ka nagkakasala, you have no fellowship. If you are Gnostics, if you understand that you are saved, but you don't know the truth. You are not walking in the truth. Tuloy natin. Meron pa to. Next. 14. Yan. And the Word, ayan, the Word who was with the beginning, who was in the, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of Him and cried out, saying, This was He whom I said, He who comes after me is prepared before me, for He was before me. He's referring, mga kapatid, sabi niya. Si John kasi, yung kasi niya, mga kapatid, ipinanganak si Jesus Christ after him. Na, pinanganak muna si Juan, and then pinanganak si Jesus Christ. Sabi niya, This was He whom I said, He who comes after me. Who comes after me. Pagkatapos niyang ipanak, dumating siya. He who comes after me is prepared. He who comes after me is prepared before me. Referring to His deity. Kaya si Juan, sabi niya, hindi ako napagdapat. Sabi ng Panginoon, lumapit ang Panginoon sa kanya, hindi ako napagdapat sa iyo, Lord. Sabi niya, kaya ang mangyari ito upang matupad ang buong katwiran ng Diyos. He was baptized in water and in the Holy Spirit. Amen. He was prepared before me. Yung for that is because He was before me. Bago pa ako, siya na. And Jesus said, bago pa si Abraham, ako na. I am what I am. Before Abraham was, I am what I am. He is God. Amen. Hallelujah. Fully God and fully life.
basahin mo doon, tawagan mo natin ng Panginoon because you are entitled. Pag kailangan mo ng tulong, Lord Jesus, help me, Lord. Help me. Oh, that has seen me. Has seen the Father also. God is listening. Jesus is listening to you. He is not dead. He is alive. Seated at the right hand of the Father in heaven. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Nasa pa ito? Ano ko ba ito? Makituloy. Basa natin. And His fullness. His fullness. His fullness. Jesus Christ came full of grace and truth. Full of grace and truth. Come and take it. Come and take it. Full. Full. Kita niyo yun? Galing abroad mga kapatid na dumarating ang daming dala. I'm full. Pero sino na lumalapit? Sino lumalapit para magtiwala? Sino? Sino? But those who believe, you have given the right to become the child of God. Full of grace. We have all received and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Who declared God? Jesus. No one has seen God. No one. No one. Huwag mong sasabihin makikita mo ang Diyos. No one. No one. No one has seen God, sabi nito. The only begotten Son. Sino yun? Ang ating Panginoon sa Kristo. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father. Amen. Hallelujah. Abangan niyo po mga kapatid next Sunday. Amen? Who is in the bosom. Kaya si John, laging nakalin saan? Sa bosom. Breast, the bosom. Sing. The breast, the place of breast, the place of heart, the place of heart, the place of life, in the bosom of the Father. Kasi ninyo, who is? Hindi sinabi, who was. Ano kaya sinasabi ng Panginoon? The Father never leave me. The Father never leave me. He is always with me. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palapakan natin ng malakas sa Panginoon. Thank you, Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Flowing, Lord. Flowing, Lord, for this. Lord, you're prospering our soul. Our soul is prospering, Lord. Thank you, Jesus. Our soul is prospering, Lord. Our soul is prospering. Thank you, Jesus. I'm receiving, Lord. My soul is prospering, Lord. Hallelujah. My soul is prospering. Lord, thank you, Jesus. Thank you for your prayer, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray also. I pray also the prayer of John for this church, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, I pray, Lord, I pray in the name of Jesus, I pray, Lord. I pray, Lord, for this church, Lord. Lord, I pray this, the prayer of John, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to pray this, Lord. I want to pray this, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray for you, everyone. Thank you, Lord Jesus. As John prayed to Gamios, Lord, allow me to pray this, Lord. And I pray in the name of Jesus that let the Holy Spirit pray for this. Amen. The prayer in 3 John 2, Panginoon. Beloved, oh, you, beloved ones, you little children, as John prayed, as the Holy Spirit prayed, so here now, we believe, as the word goes, as the word hears, as the word we heard, I pray in the name of Jesus that you prosper, every one of you, your family, in all things, prosper you in all things, in your family life, in your work life, in your daily life, prosper you in all things, in whatever you do, in parenting, in your business, in your ministry, whatever ministry you have, whatever work you have, the Lord prosper you in all things, even in health. As your soul prosper
in proportion to your soul prosperity. And God is prospering you. And God is prospering your soul right now as you heard His voice, as you heard His word, as we read the Word of God, as we hear God's Word right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. The Lord bless every one of you, you and your children, your family, your loved ones. The Lord make His face shine on you, embrace you, smile on you, and cause you to prosper in all things, even in health, as your soul prospers. Amen and amen. God bless you, and the Lord loves you so much. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palapakan po natin. Ating Panginoon. Lord God.